Ang plano ng kapayapaan ng Pangulo sa Iran ay nadudulot na ng tunay na benepisyo para sa mga Amerikanong mamamayan. Kagabi, 12.5 milyong bariles ng langis ang dumaan sa kipot ng Hormuz, pinakamataas mula nang magsimula ang sigalot. Bumaba na hilo sa antas bago ang sigalot ang presyo ng langis. Bumaba na sa mas mababa sa US apat, kada galon ng gasolina ngayon, unang beses mula nang magsimula ang sigalot at posibleng magpatuloy ito dahil pababa rin ang presyo ng langis. Sa militar, sa ikalawang sunod na gabi, hindi nagpaputok ang mga Iranian sa anumang barko sa Strait of Hormuz. Tinutupad nila ang pangako nila. Togo sa blockade, pinayagan ng CENTCOM ang mahigit 100 barko na dumaan at tinutupad natin ang unang bahagi ng kasunduan. Sa panig militar, may ilang bagay na nananatiling totoo at magpapatuloy pa rin kahit tuparin man o hindi ng mga Iranian ang natitirang bahagi ng kasunduan. Una, ang kanilang nuclear program ay tuluyang nawasak at naparalisa. Ang kanilang kakayahan sa enrichment, ang mga pasilidad na ginagamit nila para sa pag-develop ng enrichment at ang posibleng sandatang nuklear ay nananatiling wasak. Winasak ang kanilang regular na hukbo at nawala ng banta nila sa mga kalapit bansa. Ngayon, aalamin natin kung susunod sila sa susunod na mahalagang hakbang ng plano ng kapayapaan ng Pangulo. Alam ng lahat na bahagi ng kasunduan sa kapayapaan at memorandum na ito na mali ang paglalarawan ng media ay ang ideya na puro Iranian ang nakikinabang. Madalas niyo marinig ang 300 bilyon, 24 bilyong dolyar at iba pang halaga ng pera. Ang totoo, walang paraan para makuha ng mga Iranian ang alinman sa mga yaman na iyon mula sa Estados Unidos, kahit kailan. Ngunit ang tanging paraan para makakuha sila ng anumang benepisyo ay kung susundin nila ng buo at babaguhin ang kanilang pag-uugali. Sa ganitong paraan, panalo ang lahat sa Estados Unidos ng Amerika. Kung hindi magbabago ang ugali ng mga Iranian, masisira ang kanilang programang militar at nuklear. Kung babaguhin nila ang kanilang pag-uugali, magkakaroon sila ng tunay na transformatibong ugnayan sa gitnang silangan at ang gitnang silangan ay magkakaroon din ng gayunding transformatibong ugnayan sa mga tao ng Iran. Tagumpay ito para sa mga Amerikanong mamamayan at sa Pangulo ng Estados Unidos, anuman ang piliin ng mga Iranian. Nais naming piliin nila ang tamang opsyon. Nakakatuwa sa kanilang sistema at mahalagang maintindihan ito ng mga Amerikano na may totoong pagkakahati sa bansa kung paano sila susulong. Sa mga nakaraang buwan, nakita nating nananalo sa usapan ang mga pragmatiko sa sistemang Iranian, ang mga taong gustong baguhin ang relasyon nila sa gitnang silangan at mundo. Gustong Estados Unidos ng mga taong ito ang manalo sa usapan. Gusto ng Estados Unidos na magkaroon ng mas magandang relasyon, pero para mangyari yon, kailangan kumilos ang mga Iranian. Kung walang resulta, gaya ng sabi namin, wala silang makukuhang benepisyo sa kasunduan. Nananawagan akong iulat ng tapat na hindi nakuha ng Estados Unidos ang inaasahang resulta. Hindi ba totoo na hindi magbibigay ng kahit 1 sentimo sa Iran, pati na ang mga benepisyong pang-ekonomiya, pag-alis ng mga parusa at iba pang bahagi ng kasunduang ito, maliban na lang kung sumunod ang mga Iranian? Kaya sa sinabi kong yan, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Masarap makasama kayo ngayong umaga. At ngayon, sasagutin ko na ang mga tanong. Magsisimula tayo dito sa kanan. Salamat, Senior Vice Presidente. May follow-up na ako tungkol sa sinabi ninyo na posibleng magbago ng malaki ang asal ng pamunuan ng Iran. Sa palagay niyo ba, alam ng pamunuan ng Iran kung gaano kalaki ang impluwensya ni Zilmi Yua sa kanilang ekonomiya at militar para magsimulang magbago ng ugali at kumilos ng iba sa pangmatagalan? Mga Ginoo, tingin ko po, kinikilala nila ang impluensya ng Estados Unidos. Nakita natin ito sa ilang pag-uusap at kilos nila nito nakaraang 2 araw. Aminado silang malakas si Zilmi sa pagpuwersa, pero hindi ko alam kung magbabago ba ang ugali nila dahil dito. Nakita ko ang mga nagdududa sa kasunduan na nagsasabing hindi magbabago ang mga Iranian. Kung totoo man yon, wala silang makukuhang benepisyo sa kasunduan. Pero hindi ba sulit subukan? Hindi ba dapat tingnan kung ang mahinang posisyon ng presidente ng Estados Unidos sa mga Iranian ay mag-uudyok sa kanilang pagbabago ng ugali, hindi lang sa kanluran, kundi pati sa gitnang silangan? Isang interesting na bagay dito ay na, alam mo, pwede nating pag-usapan ng mga technical na detalye nito, syempre. Marami mang opinyon tungkol sa negosasyon at kahihinatnan nito, pero para sa akin, dapat pagkatiwalaan ang mga higit na nakakakilala sa aming RNA at may mas maraming mawawala. Ano ang sinasabi ng mga Arabong Estado sa Gulpo tungkol sa kasunduan ito? Ano ang sinasabi nila tungkol dito kung ikukumpara sa JCPOA noong 2015? Ito ang kasunduang nuklear ni Obama. Noong panahong yon, galit na galit sila sa kasunduang yon.
Pakiramdam nila ay binibigyan nito ng kapangyarihan ng mga Iranian na maging masamang elemento sa buong reyon. At syempre, yun nga ang nangyari. Tama sila. At anong sinasabi nila tungkol sa kasunduang pangkapayapaan ng Pangulo? Sinasabi nilang napakalaking pagbabago nito para sa reyon dahil sa kahit anong paraan, tayo at ang buong reyon ay nakikinabang. Ang Iran ay humina, nawasak ang nuclear program at desperadong ekonomiya. Kapag nagbago sila ng asal, malaking pagbabago ang mangyayari sa Iran at mundo. Kung hindi sila magbago, wala tayong magiging problema. Sa kahit anong paraan, panalo tayo. At ganito ay nistruktura ng Pangulo ang kasunduang ito at ang negosasyong ito. Mabilis na tanong lang tungkol sa organisasyon. Parang nasagot mo na ito kanina. Nagsimula na ba kahapon ang opisyal na 60 araw na panahon? Sasabihin ko na opisyal na nagsimula ngayon ang 60 araw na panahon. Pinirmahan ito ng gabi at maaaring technical na pinirmahan ito, alam mo, dahil sa pagkakaiba ng oras. Sa palagay ko, pinirmahan ito ngayon based sa oras ng Iran, kaya nagsimula na ang kasunduan kahapon. Simulan natin ang 60 araw na countdown ngayon. Sa simula, ang pangunahing layunin ay buwadi nito. Kahapon, sabi niya, napatas lang kung magkakaroon din ng ilan ang mga bansang katabi ng Iran. Kailan at bakit ito nagbago at magkakaroon ba ng limitasyon sa mga misil sa huling kasunduan? Kaya winasak namin ang marami sa kanilang ballistic missile at mga launcher, pati na rin ang mismong armas. At dito kami naging sobrang epektibo sa pagsira sa huling 3 buwan ng kampanya. Sinabi ng Pangulo kahapon na hindi sinusuko ng mga bansa sa reyon ang karapatan nila sa sariling depensa. Hindi susuko ng Israel ang sariling depensa kung aatakehin sila ng rocket ng Hezbollah. Hindi sinusuko ng mga Iranian ang karapatan nila sa sariling depensa. Umaasa kami na sa pinanakasunduan, hindi sila gagawa ng mga misil na magbabanta sa mundo. Iyan ang sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos kahapon. Napakasimple lang. Hindi mo pwedeng sabihan ng isang bansa kahit Israel o Iran na huwag magtanggol. Hindi yon utos ng Pangulo. Pero bilang bahagi ng huling kasunduan, gusto namin makita na ang Iran ay hindi nagpopondo ng kaguluhan sa rehiyon o terorismo sa rehiyon at syempre, hindi sinusubukang muling buin ang kanilang programang nuklear na armas. Iyan ang pangunahing bagay. Salamat. Ang programang nuklear na armas ay nawasak na. Kung magpasya ang mga Iranian bukas na gumawa ng sandatang nuklear, wala silang kakayahan para dito. Tinitiyak namin na hindi nila muling mabuo ang kakayahang iyon, hindi lang ngayon, kundi sa maraming taon, para hindi mag-alala ang ating mga anak sa estado na sumusuporta sa terorismo na may sandatang nuklear. Magpatuloy ka. Salamat, Ginoong Pangalawang Pangulo. Umaasa kayong matitigil ng kasunduang ito ang Iran sa pagkaroon ng sandatang nuklear. Ngunit based sa nailatalang memorandum ng pagkakaunawaan, paano nito masisiguro na sa hinaharap ay hindi talaga magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran? Ano ang hadlang para hindi nila muling ibalik at simulan mula sa dati nating kalagayan bago ang digmaan? Sa totoo lang, kailangan nilang makakuha ng pondo para muling buuin ang programang nuklear. Pinag-uusapan natin dito ang bilyon-bilyong halaga ng infrastruktura ng nuklear na winasak ng Estados Unidos. Para muling buuin ang programang iyon, kailangan nila ng malaking pera. Pinahirapan natin sila sa ekonomiya at palalayain lang kapag nagbago na sila. Paano kaya yun? Magkakaroon ng inspeksyon at tunay na pagmamanman. Ayon sa memorandum, kailangan sirain ang kanilang naipong pinagyamang material. Ang mga ito ang mga gagawin mo kung seryoso kang itigil ang iyong programa ng sandatang nuklear. Kaya bumabalik ako sa pangunahing kasunduang ito. Kailangan nila ng pera para sa kahit ano. Sakuna ang kalagayan ng kanilang ekonomiya. Ngunit para maging bahagi sila ng pandaigdigang ekonomiya, kailangan nilang patunayan na binabago nila ang kanilang pag-uugali. At iyan ang dahilan kung bakit nakaayos ang kasunduan sa ganitong paraan. Naliis ang yugtong ito ng negosasyon. Nag-aalala ka ba na ikaw ang gagawin niyang scapegoat? Hindi talaga. Ibig kong sabihin, sa tingin ko, nagbibiro lang ang presidente. Gaya ng palagi niyang ginagawa. Pero hindi, sa tingin ko, tingnan mo, buong team ay talagang mahusay ang ginawa dito. At naiangat namin ito sa magandang antas para sa mga Amerikano. Napansin ko may progresibong kritisismo sa akin. Tinatanong kung ano ang karanasan ko bilang vice-presidente ng Estados Unidos sa matitinding negosasyon na mataas ang panganib. Paalala sa mga progresibong kritiko, 2 araw pa lang ang nakalipas, mahigit 1 oras akong nasa The View. May magandang karanasan ako sa matitinding negosasyon na nagamit ko. Sa totoo lang, mas matindi si Joy Behar kaysa sa mga Iranian. Ngayon, matalik na magkaibigan na kami. Kaya't makarating tayo sa magandang punto dito. Makarating tayo sa magandang punto. Nasa magandang punto na tayo. Kailangan lang nating alamin kung kaya nating baguhin ang relasyon ng Iran sa mundo.
Maaari kang magpatuloy. May tanong lang ako tungkol sa schedule. Kapag naisang mall, gaano kabilis makakapagbenta ang Iran ng naipit nilang langis dahil sa blockade? Pangalawa, pwede niyo po bang ipaliwanag ng kaunti ang papel ng Lebanon sa MOU? Paano gumagana ang fronting ito at paano ito na ipapatupad? Oo, kaya ang usapin sa Lebanon ay tungkol sa kapayapaan sa reyon. Ibig sabihin, tungkol ito sa buong reyon. Inaasahan natin na hindi magpapaputok ng mga rocket o mapapalipad ng mga drone ng Hezbollah laban sa mga Israeli. At inaasahan din natin na walang gagawin ng mga Israeli sa Lebanon. Tama? Dapat to pa rin ang magkabilang panig ang kasunduan. Minsan komplikado talaga ang tigil putukan. Sinabi ng Pangulo ng ZEWA, ilang linggo na ang nakalipas ng tigil putukan sa rehiyong iyon ng mundo ay nangangahulugan lang na mas kaunti na silang nagpapaputok sa isa't isa kaysa dati. Malaki na ang pagunlad sa Lebanon, mas kaunti na ang putukan at barilan. Pero paminsan-minsan may mga maliliit pa ring pagsiklab ng karahasan. Kailangan natin pamahalaan ito sa pamamagitan ng diplomasya. May palanagutan dito si Sekretaryo Rubio. Mayos na ito dahil mas kaunti na ang putukan pero kailangan pa rin natin itong pamahalaan. Sa huli, nais nating ang pamahalaan at mga halal na kinatawan ng Lebanon ang magpatrolya sa timog para hindi maagaw ng Hezbollah ang kontrol sa bansa. Hindi na nangganib ang mga Israeli kaya hindi nila inaatake ang timog Lebanon o Beirut. Iyan ang plano. Nagtanong ka naman tungkol sa langis ng Iran. Tingnan mo, isa sa mga nakakaintrigang bagay na nakita mo ay ang mga Iranian ay lubos na hindi makabenta ng langis. Hindi dahil sa mga parusa, kundi dahil sa blockade. Sa madaling salita, ang ginawa namin dito, sa simula, alam mo, kung anong ibinibigay namin, kung anong ibinibigay nila, ay sabihin na ititigil namin ang blockade, papayagan kayong magbenta ng bahagi ng inyong langis at bubuksan nila ang kipot ng Hormuz. Nagsimula ng gumana ang proseso, pero matagal pa bago tuluyang umusad. Nandyan tayo ngayon. Salamat, Ginong Pangalawang Pangulo. Ang memorandum ng pagkakaunawaan ay tungkol lang sa estrecho. Tinitiyak nito ang 60 araw na malayang pagdaan ng walang bayad. Pagkatapos noon, syempre, desisyon tungkol sa pamamahala ng estrecho ay nasa kamay na ng regional na pag-uusap kasamang Aman at Iran. isang mataas na opisyal ng Zexiwa ang nagsabi kahapon na inaasahan nila mapipilit na gusto ang Iran tungkol dito. Pero hindi rin papayag ang mga estado ng Gulpo na magkaroon ng anumang bayad sa pagdaan. Gaano katindi ang ipaglalaban ng ZECA na hindi magkaroon ng bayad sa pagdaan sa estrecho at maiwasan ang anumang seal sa hinaharap na komersyal na trapiko sa estrecho? Hahayaan niyo ba ang mga estado ng Gulpo na sila lang lumaban? Naniniwala kami na dapat libre ang mga internasyonal na daan ng pantubig at iyan ang aming paninindigan na makikita rin sa 60 araw ng memorandum. At kapag sinabi mong bukas pa ito, sa totoo lang hindi naman. Maliban na lang sa kahulugan na, syempre, ang huling negosasyon ang magtatakda ng mga termino ng susunod na mangyayari. Tama. Sinabi mo, sa tingin ko, na ang mga Omani at mga Iranian lang. Pero sa totoo lang, nakasaad sa memorandum ng pagkakaunawaan na ang mga Omani, mga Iranian at ang koalisyon sa baybayin ng Golpo ay magkakasamang magtatakda ng tamang balangkas ng seguridad para sa mga kipot sa hinaharap. Ang ibig kong sabihin ay ayaw talaga namin mangyari ulit ito, kahit kailan. Hindi ito tungkol sa tol, kundi para siguraduhin di na maging bottleneck ng pandaigdigang ekonomiya ang mga kipot. Hindi talaga yon gusto ng mga Iranian. Hindi ito gusto ng mga Omani at GCC. Kaya kasama ang mga kaalyado natin sa rehiyon, sisiguraduhin natin maisama ito sa pinal na kasunduan. Kung hindi ito mapasama sa final na kasunduan, walang deal. Palagi akong bumabalik dito, sa batayang estruktural na puntong ito ng negosasyong ito. Nasa atin ang lahat ng baraha. Kung gusto ng mga Iranian ang mga benepisyo ng kasunduan, kailangan nilang ibigay sa atin ang mga bagay na kinakailangan para makuha ang mga benepisyong yon. Maaari kang magpatuloy. Sawa Maj, Vice Presidente. Pagsisisilbihan namin kayong dalawa, unay nakaputi, tapos yung nakakulay kahel. Naniniwala ako. At yung kulay rosas? Pasensya na, baka colorblind ako kasi parang mas kahel talaga para sa akin. Ayoko pagtalunan. Kahel, pink, ikaw muna, tapos sa harap mo, ikaw pangalawa. Salamat, Ginong Vice Presidente. Paano magkaugnay ang mga puntong ito sa pabibigay ng agarang exemption sa parusa, lalo na mula sa kagawaran ng pananalapi, kaugnay ng batas na pagsusuri sa kasunduan nuklear sa Iran? At balak ni po ba may paalam sa Kongreso ang bahaging ito? Oo. Kinausap ko na si James Braid, ang aming legal head. Ipapaalam namin ito agad sa Kongreso. Sigurado akong natanggap na nila o matatanggap na yon ang opisyal na dokumento. May nakaschedule din kaming pulong para magpaliwanag. Sa tingin ko, hindi nakasesyon ang Kamara na yon, pero ang Senado ay nakasesyon. Pero baka nagkamali ako. Sisiguraduhin namin ipapaalam ito ng grupo namin sa Kongreso at sasagutin ang kanilang tanong.
Di formal na namin ginagawa ito, nakipag-usap kami sa iba't ibang tao sa Kongreso nitong linggo. Magkakaroon din kami ng formal na pulong para magpaliwanag. Hindi ko sasabihin ang eksaktong oras nito dahil depende ito sa schedule ng sesyon. Yung punto mo sa mga parusa, tulad ng sinabi ko, hindi talaga ito ang hadlang sa langis ng Iran. Hindi rin namin ito tinuring na malaking konsesyon sa mga Iranian. Sa totoo lang, hindi rin nila ito nakita sa ganung paraan. Habil hindi naman yon ang pumipigil sa kanila na magbenta ng langis. Hindi dahil sa parusa, marami silang nabentang langis kahit walang diskwento kasi halos walang saysay noon ang mga parusa. Ang talagang ginawa ng ngayon ay itinulak ang sistemang pinansyal ng Iran. Papunta sa isang bagay na parang paralel na sistema ng pagbabangko. Kaya ang pagtanggal ng blockade ang pinakamahalagang pagbabago. Sa pagtanggal ng parusa, mas malinaw nating makikita kung saan talaga ay pinapadala ng kanilang sistemang pinansyal ang pera at kung saan ito nanggagaling. Iyan ay benepisyo para sa mga Amerikano. Yan lang talaga ang nagbago dahil sa parusa. Ibinabalik ito sa Kongreso. Pasensya, nakalimutan ko ang tanong. Gino, hindi namin iniisip na ganoon. May opinyon kami mula sa OLC at kumpiyansa kami. Ang Kongreso ay may ilang bagay na nangangailangan ng pag-apruba ng Kongreso. May ilang bagay na hindi nangangailangan ng pag-apruba ng Kongreso. Kumpiyansa aming kaya naming pansamantalang suspindihin ang mga parusa nang hindi kailangan ng pag-apruba ng Kongreso. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa asal ng Iran, nangyari ang ika-7 ng Oktubre. At kung may pag-aalala na baka ang Hezbollah ay maaaring gumawa ng isang uri ng kilos na ganito kalaki, alam mo, paano nga ba natin pinag-uusapan ang magiging reaksyon ng Estados Unidos? Kung pinag-uusapan natin ang posibilidad na isang pag-atake sa napakalaking antas, hiniintay ba natin ang ganitong uri ng pag-atake? Ibig kong sabihin, ano nga ba talagang ibig sabihin ng antas dito? Pasensya na, sinabi mo kung ano nga ba talagang ibig sabihin ng antas. Sa totoo lang, ibig kong sabihin, anong klase ng pag-atake ang kailangan para talagang magdulot ng reaksyon mula sa Estados Unidos na masasabi nilang, sige, ngayon talaga magsisimula na tayong maghulog ng bomba sa Iran dahil sa masamang asal nila. Sa totoo lang, ayaw namin magkaroon ng kahit anong antas, ng kahit anong pag-atake. Anumang pag-atake, kahit ano pa ang antas, ay hindi katanggap-tanggap sa ilalim ng kasunduang ito. Tinanong mo kung ang pera mula sa langis ay pumapasok la sa Hezbollah bago pa malagdaan ng MOU at isa ito sa mga dahilan kung bakit kasali kami sa prosesong ito. Upang masigurong walang pera mapunta sa Hezbollah. Kaya nakakatuwang isipin kapag sinasabi ng mga tao na masama ang MOU dahil nagdudulot ito ng mga epekto na sa totoo lang matagal nang nangyayari bago pa man nilagdaan ng MOU. Hindi ito refleksyon ng MOU kundi kung bakit kailangan natin ito para matiyak ang kapayapaan at katatagan sa reyon. Ngayon masasabi ko sa mga kritiko ng kasunduan na narinig ko nagsasabing makikinabang ng husto ang Iran dyan. Uulitin ko ang sinabi ko at baka kailanganin ko pa itong gawin ng ilang beses. Anong bagong benepisyo ang nakuha ng mga Iranian? At ang sagot ay wala. Wala silang makukuha maliban na lang kung babaguhin nila ang kanilang asal. Kung magbabago sila ng asal, dapat itong ipagdiwang at babaguhin ito ang gitnang silangan sa loob ng isang henerasyon. Kung hindi, hindi nila makukuha ang benepisyo ng kasunduan. At naniniwala ako, kailangan kong maging tapat na sa kaibuturan ang ideyang ito na. Maling pagpapaliwanag ito ng Memorandum of Understanding na para makukuha na agad ng mga Iranian ng lahat ng benepisyo bago matapos ang kasunduan. Ang ideya na makakatanggap sila ng mga benepisyo bago nila baguhin ang kanilang pag-uugali ay sa totoo lang, argumento lang na paulit-ulit na ginagamit ng mga taong gusto na magpatuloy ang sigalot ng walang hanggan. Sa kabila ng katotohanan, hindi ito maganda para sa mga mamamayan Amerikano at hindi rin maganda para sa reyon. Sa kaibuturan, Lugi. Salamat, Ginong Vice Presidente. Pula? Gusto mo ng pula? Sige, gawin natin. Sige, pasensya na. Salamat, nakapulang-pula talaga ako ngayon. Maraming nakapula. Mauna ka na, pare. Sige, salamat pare. Sige, ang susunod. Sige. Pwedeng ibang ipaliwanag ang pinagkaiba ng kasunduang ito sa kasunduan ni Pangulong Obama noong 2015. Bakit mas maganda ito ayon sa administrasyon? At pangalawa, Ginoong Pangalawang Pangulo, kamakailan ay nilinaw ni Pangulong Trump ang kanyang pagtutol sa mga pag-atake ni Bibi Netanyahu sa Lebanon. Nakausap ba ng administrasyon kamakailan si Bibi Netanyahu ukol sa mga alalahanin ng Pangulo at ano sagot ng Israel? Oo, kaya nakipag-usap kami kay Bibi o sinuman sa pamahalaang Israeli tulad ng ginagawa namin sa koalisyon sa baybayin ng Golpo at mga regional partner halos araw-araw at sa mataas na antas ng pamahalaan. Malinaw ang Pangulo, hindi siya umaatras mula sa Israel. Walang sinuman ang pwedeng umatras sa ibang bansa. May karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili.
Sa pinakapundamental, kailangan igalang ng mga Israeli ang prosesong ito ng kapayapaan na mabuti para sa kanila at sa reyon. Ang nakaka-frustrate sa Pangulo minsan ay parang malapit na tayong magkaroon ng malaking pang-usad sa kasunduan. Tapos bigla na lang, may malaking pagsabog sa isang sentrong sibilyan sa Beirut. At maraming tao na wala namang kinalaman sa Hezbollah ang nawawalan ng buhay. Hindi ito katanggap-tanggap. Kaya hinihiling namin ng mas mahigpit na koordinasyon para matiyak na hindi ito mangyari. Ang mensahe namin sa mga Israeli at iba pa, gusto naming maging maganda ang prosesong pangkapayapaan para sa inyo. Ayaw namin umatake ang Hezbollah sa Israel. Pero para matiyak ito, kailangan nating bumuo ng estrukturang panrehiyon na kayang putulin ng pera para sa Hezbollah at ang suporta ng Iran sa Hezbollah at tiyakin na ang soberanya ng teritoryo ng Lebanon ay nirerespeto ng lahat. At ano ang pagkakaiba ng dalawang kasunduang ito? Una, ang dalawang pangunahing pagkakaiba ay wala pa sa nilalaman ng kasunduan. Nabanggit ko kanina na gusto ng koalisyon ng Costa del Golfo ang kasunduan dahil sa tingin nila pinapahina nito ang Iran. Kinamuhian nila ang kasunduan ni Obama dahil iniisip nilang pabor ito sa Iran. Mas alam nilang tungkol dito at mas malaki ang maaaring mawala sa kanila kaysa Amerika. Kaya nagtitiwala ako sa kanilang paghusga. Pangalawa, tandaan ninyo, Ginoong Asenhora noong 2015 ang Iran ay naging nakapagtayo sila ng sopistikadong programang nuklear na may imbakan ng ugiba. Kaya ang pananaw namin bilang Estados Unidos ay meron na kayong mahusay na programang nuklear. Susuhulan namin kayo gamit ang pera ng Amerika para tumigil kayo. Sa pananaw namin, nawasak na namin ang inyong programang nuklear. At kung mangangako kayo at magpapakita ng mga paraang maaring mapatunayan na hindi nyo ito muling itatayo, handa kaming magbigay ng kaunting kaluwadan sa mga parusa at mga bagay na ganoon. Kaya ito ay isang pananaw na lubos na naiiba. Ngayon, may mahahalagang pagkakaiba. Pinayagan ng kasunduang nuklear ni Obama ang pagpayaman at pag-iimbak ng material na pangmilitar. Sa amin, hindi ito papayagan. Ang sa amin ay sumisira sa stock ng pinayamang material. May ilang pagkakaiba. Ang kasunduan ni Obama ay nagbigay sa kanila ng mahigit $1 bilyon mula sa Amerika. Ang kasunduang ito ay nabibigay sa kanila ng $0 na pera ng Amerika. Kaya may ilang mahalagang pagkakaiba. Para sa akin, mahalaga na hinaharap natin ito ng may lakas at gustong-gusto ng ating mga kasosyo sa baybayin ng Golpo ang kasunduang ito. Hindi, pasensya na. Ang tinutukoy ko ay yung isa pa, yung mas nasa likuran. Salamat, Minimar, gawin Daily Wire. Ayan sa Pangulo, kung di mapapabayat ang Iran, gagamitan muli ang aksyong militar. Ano ang limitasyon ng kilos ng Iran bago natin muling gamitin ang aksyong militar? Sa totoo lang, magiging isang holistikong paraan ito kung saan susuriin natin ang kanilang mga kilos. Sila ba ay napupundo ng terorismo? Sila ba ay nangunguna sa mga pag-atake laban sa iba? Sinusubukan ba nilang kumuha ng mga sentripuga para muling paandarin ang programang nuklear? Marami kaming tanong para malaman kung nagbago na talaga sila. Pinapayagan ba nilang pumasok ang mga inspektor gaya ng ipinangako o tumatanggi sila? Susubaybayan natin ito. Nagsusumikap kami para sa maayos na resolusyon pero gaya ng sabi nila, kailangan ng dalawa para magsayaw ng tango. Sabi ng Pangulo, may kalamangan tayo sa ekonomiya, diplomasya at militar na wala sa iba. Kung gusto ng mga Iranian magbago, tutulungan namin sila. Kung di sila magbago, nasa atin pa rin ang alas. Salamat, oo. Pasensya na yung nakaasul na jacket. Tama po, Ginoong Vice Presidente. Ito ang asul na Amerikana. Kailangan ba talagang pantalunan ng asul at navy blue? Hindi siya. Bakit ka laging natatalap ang tinatanong? Bibigyan ko siya ng chance. Reaksyon. Hintay. Maraming pagkadismaya sa mga lalaki. Pinuputol mo ang tanong. Maraming Amerikanong nadismaya sa presyo ng gasolina na bilanggit mo at ang bagong presidente ay malakas ang kampanya tungkol dito. Kailan nila asahan na bumaba ang presyo ng gasolina sa 3? Well, hindi ako ekonomista at sa tingin ko kahit ang mga ekonomista ay maaaring magkamali tungkol dito. Tulad ng nakita ninyo, bumaba ang presyo ng gasolina ng 65 sentimo kada galon sa national average at halos pareho na ulit ang presyo ng langis noong nagsimula ang sigalot. Sa tingin ko, makikita ninyo ang pagbaba ng presyo ng gasolina, pero hindi ko masasabi ang eksaktong halaga. Kung kaya ko yon, baka nasa ibang larangan na ako, hindi politika, pero naniniwala kaming makakakita ka pa ng mas malaking ginhawa sa mga gasolinahan. Sige lang. Lagi mong sinasabi na makikinabang ang Iran sa ekonomiya kapag sumunod sila. Sa kasunduang ito, malaya na nilang maibebenta ang langis nila.
Paano hindi ito benepisyong pinansyal at nagagawa pa nila ito kahit walang bagong konkretong pangakong nuklear? Hindi ba ito kawalan para sa kanila? Nangako silang sisirain ng stock ng mataas na enriched uranium nila. Ibinalik natin sa dati ang kalagayan bago ang sigalot. Tinanggal ang blockade na nilagay matapos magsimula ang sigalot. Bukas sa mga kipot, hindi ito bagong benepisyo sa mga Iranian. Matagal na silang nagbebenta ng langis bago pa natin ipinatupad ang blockade na tinutulan naman natin. Tumigil sila sa pagbebenta ng langis. Inalis na ang blockade para mapanatili ang malayang daloy ng enerhiya sa mundo. Matapos makuha ang ilan sa mga gipormal na kasunduang ito sa Iran, tungkol sa ilang aspeto ng negosasyon. Kaya, tungkol sa highly enriched uranium, maaari mo bang ipaliwanag kung anong napagkasunduan kahit sa mga informal na kasunduang ito tungkol sa kung paano nila aalisin ang kanilang stock? May mga kasunduan ba ukol sa low-level enrichment? Ano ang moratorium sa uranium enrichment ng Iran? Nakasulat ba kahit saan ang alinman sa mga kasunduang ito? Ang ilan sa mga ito ay nakasulat, pero sa pinakaugat, maging nakasulat man o sinabi lang, kaya namin inistruktura ang kasunduan. Dahil hindi kami natitiwala sa salita lang, natitiwala kami sa gawa. Dahil dito, gagantimpalaan natin ang tamang asal, hindi ang salita, nakasulat man o hindi. Maraming usapan at kasunduang panggino, ngunit ang mahalaga ay ang pinal na kasunduan. Hindi mahalaga ang mga salita, mga ginang at gino. Nandito tayo para tiyakin. Kaya ang gagawin natin ay sabihin, kung gagawin nilang mga ipinangako nilang gawin, nangako silang hindi magpapayaman. Nangako silang papayagan ng mga inspektor na sirain ang stock na yon at kapag nagawa na, hindi na ito magagamit at dadalhin na lang sa iba. Nangako sila at may benepisyo ang kasunduan kung tutuparin nila ito. Walang mangyayari kung di nila tutuparin ang mga pangako nila. Sige, magpatuloy ka. Ituloy mo lang. Kung hindi nila sundin ang kasunduan, magpapataw muli ng parusa at embargo ang Estados Unidos o maaring panatilihin ng Iran ang ilang nakuha nilang konsesyon. O sige, nagpapatuloy pa rin ang mga parusa maliban sa mga parusa sa langis na nabanggit ko na hindi na epektibo. Ang layunin ng mga parusa sa langis ay pababain ang presyo na sinisingil ng Iran kada bariles. Hindi na epektibo ang mga parusang ito. Epektibo ang blockade at ito nagbago nang magbukas ang kipot ng Hormuz. Walang parusang alisin maliban kung susundin ang benepisyo ng kasunduan, kung hindi, ibabalik lahat ng parusa. Hayaan mo mabigay ako ng halimbawa, sabihin nating pagkatapos ng 2 taon ay ginawa nila ang kailangan nating makita sa programang nuklear at inalis natin ang mga parusa gaya ng nakasaad sa kasunduan. Nagdesisyon silang simulan muli ang programang nuklear kaya babalik ang mga parusa na parang pinindot lang ang isang boton. Habang pinapabuti nila ang kanilang magandang asal, maaari nating dagdagan ang tulong na pang-ekonomiya. Kung bumaba ang kanilang magandang asal, maaari nating itigil ito. Maganda na may ganitong kalamangan at na tayong Estados Unidos dahil malaki ang impluensya natin sa ekonomiya at pananalapi ng mundo. Salamat po, Presidente. Salamat po sa oras ninyo. Hindi makatotohanan na maipasa ang Save America Act sa pamamagitan ng FISA, gaya ng gusto ng Presidente. Sa tingin mo ba posible ito? Di subukan natin. Bakit hindi? Bakit hindi natin subukang pilitin ang mga tao na bumuto laban dito? Isa sa mga bagay na minsan nakakainis sa akin sa proseso ng paggawa ng batas ay yung mga tao na pumapasok dito na sinasabi, hindi yan posible, kaya wag na nating subukan. Pero, tingnan talaga natin kung ano ang kalalabasan. Subukan natin at kung hindi kaya, hayaan na lang pirmahan ng mga tao ang pangalan nila. Mabuti rin ito para sa mga Amerikano. Ilang kayang senador ng Amerika ang alam na mahal ng tao ang Save America Act? Dahil naniniwala sila sa pagkakakilanlan ng botante, pero ilan sa mga senador na iyon ang ayaw bumuto para dito. Alam nila na paparusahan sila ng mga radikal sa partido nila dahil dito. Hayaan nating magsalita ang tao at sumagot sa sambayan ng Amerikano. Kaya sa tingin ko, dapat nating gawin ang sinabi ng Pangulo, Rob. Tinoong pangalawang Pangulo, gaya ng alam ninyo bilang bahagi ng prosesong ito, pinapayagan ng memorandum ng pagkakaunawaan ng Iran na agad magbenta ng langis, kaya makakalikom sila ng $10 milyong bawat buwan. Wasak ang ekonomiya ng Iran. Bakit hindi ito nabibigay ng panibagong pag-asa sa ekonomiya ng bansa? Ano ang pumipigil sa Iran na gamitin ang $1 bilyong na yon para suportahan ang kanilang mga kinatawan sa reyon tulad sa Yemen at Syria? Sa totoo lang, ang pangunahing bagay ay ngayon nakikita natin kung saan napupunta ang pera dahil sa ginawa natin sa mga parusang pinansyal. Alam natin kung saan gagalaw ang pera. Sa ngayon, ang bansang Iranian ay may populasyon na 94 na milyong tao.
Ang kanilang ekonomiya ay malayang bumabagsak at wala sa kontrol, may matinding implasyon at bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa industrial na pundasyon sa nakaraang 3 buwan. Ang ideya ng pagbebenta ng ilang milyong dolyar na halaga ng mga bariles ng langis ay magpapabago ng malaki sa ekonomiya ng Iran. Hindi ito totoo. Naniniwala kaming makakabuti sa lahat ang pagtanggal ng blockade at pagbukas ng kipot ng Hormuz para sa malayang daloy ng enerhiya. Pakiramdam namin ay makatuwiran na kung papayagan naming magbenta ng enerhiya ang iba, dapat din naming payagan ng lahat na magbenta ng enerhiya. Yan lang ginagawa namin. Pwede naming ibalik sa dati lahat kung hindi pumayag ang mga Iranian sa kasunduan. Tama ba? Salamat. Kahit ano, hindi. Mga pare, kamusta naman kayong dalawa? Sabi ni Pangulong Trump, Ginoong Vice Presidente, tapusin na natin ang Iran, tapos Cuba naman ang susunod. Sa Colombia, Ginoong Vice Presidente, binanggit niyo ang Colombia ng 3 beses ngayong linggo. Bakit mahalaga ang araw ng eleksyon ng presidente sa Colombia? Kailangan ninyong tanungin si Marcos tungkol sa Cuba. Hindi yan. Tama yan. Tingnan mo ang pangkalahatang pananaw natin. Pwede kang magpatuloy pagkatapos pero sagutin ko muna ang tanong niya. Sa Cuba, hindi gumana ang sistemang yon. Hindi sila kumikita, mas mahina pa ang ekonomiya nila kaysa Iran. At 90 milya lang ang layo sa baybayin natin. Kaya kapag may crisis, nagkakaroon ng mga refugee o desperadong tao na sinusubukang dagsayan ng bansa natin dahil hindi nila kayang pakainin ang pamilya nila. Gusto naming maging masaya at matagumpay ang mga tao sa Cuba, kaya nakikipag-usap kami sa gobyerno kung paano nila mababago ang kanilang mga paraan. Tingnan natin ang gagawin nila at kung may gagawin sila, gagawa rin tayo. Kung katalino ang kanilang desisyon, gagandang relasyon natin sa islang iyon. Maaari ka na magpatuloy, G, ng pangalawang Pangulo. Maraming salamat. Alam ko na hindi ka pa sigurado kung tatakbo ka sa pagkapangulo sa 2028. Pero kung sakaling hindi ka tumakbo, may particular ka bang tao na gusto mong makita? Ron, ano nga ba ang buong pangalan mo? Steven Kapuska. Gusto ko talagang tumakbo si Stephen Kapuska sa pagkapangulo. Pwede kang magpatuloy. Pwede kang magpatuloy. Salamat. Ginong Vice Presidente, may 2 akong tanong. Ano ang sitwasyon ng biyahe mo sa Switzerland? Tutuloy ka pa ba? Ano ang mga plano mo? At saka, kung maaari nating talakayin pa ng mas malalim ang tungkol sa mga na-freeze na pondo. Maraming atensyon ang napunta sa mga parusa sa langis. Pero tungkol sa mga pondong yon, ano ang pagkakaintindi mo kung gaano karaming pera ang na-freeze? Ilan ang meron sa SEWA? Sabi ng mataas na opisyal ng gobyerno sa ilang reporter ngayong linggo, maaaring may maliliit na paunang paglalabas ng pera. Sabi niya, maliit na paglabas ng pera para magtiwala agad ang mga Iranian. Maaari mo bang ilarawan ang buong sitwasyong ito? Tungkol doon sa mga na-freeze na pondo, sa totoo lang, hindi ko alam ang kabuuan. Narinig ko na ang mga numero na higit sa 100 bilyong dolyar. Sa totoo lang, narinig ko na rin ang mga numero higit sa 200 bilyong dolyar. Karamihan dito ay wala sa US, kundi nasa Gulpo, Europa o iba pang lugar. Hindi ko alam ang eksaktong halaga, pero malaki ito. Ito ang isa sa mga dahilan ng matagumpay na pagsakal natin sa ekonomiya ng Iran, bagamat hindi ito ang pangunahing dahilan. Hindi namin palalayain ang dolyar mula sa perang ito hanggat hindi tumutupad ang mga Iranian. May ilang paraan para palayain ng dolyar dito kung gagawa sila ng mahahalagang hakbang. Maaring mabilis itong mangyari para sirain ang inventaryo ng enriched na material. Pag-uusapan natin ito, pero kailangan nilang tumupad. May ilang ulat akong nakita na nagsasabing pinalaya ng mga Kataray ang bilyon-bilyong dolyar ng ari-arian ng Iran, pero hindi ito totoo. Imposible para sa mga Kataray gawin yon nang wala ang aming paintulot at siguradong mapapansin namin, kaya karamihan sa mga ulat na yon ay mali. Wala silang natanggap ni $1 mula sa na-unfreeze na ari-arian. Pera nila yon, kailangan tuparin muna nila ang kasunduan. Naitanong mong tungkol sa Switzerland. Plano namin pumunta doon pero di pa sigurado ang petsa. Malinaw naman ang pagayos namin ng technical na negosasyon. Isasama natin ang mga lider ng politika, paumanhin at mga taong aktwal na naroon sa lugar ang siyang mangungguna sa mga technical na usapan sa mga usapang nuklear. Paano mo sisirain ang highly enriched uranium na yan? Kailangan mong kumasok sa detalye. Kaya plano kong pumunta sa Switzerland sa napag-usapan naming oras. Inaasahan namin magsisimula ang technical na negosasyon ngayong weekend. Yun pa rin ang plano pero pwedeng magbago dahil mahirap umalis sa Iran. Tinutukoy pa namin ang eksaktong petsa. Sa tingin ko ngayong weekend yun, pero hindi ako sigurado. Di ka ba pupunta sa Switzerland bukas? Oo.
Siguro, depende lang kung kailan makakarating doon ng mga Iranian. Sinusubukan naming intindihin yun na yun, pero sa tingin ko, baka ngayong weekend na naman. Malalaman natin ng eksakto habang lumilipas ang mga susunod na araw. Mayor, salamat po. Vice Presidente, dalawang tanong lang kaugnay sa nauna. Ayon kay Sekretaryo Rubio noong Marso, layun ng digmaan ang alisin ang banta ng short-range ballistic missiles ng Iran. Sinabi mong nawasak ng programang militar, pero ayon sa intelihensya ng Sepulvola, nasa 70% pa ng ballistic at cruise missiles ng Iran ang natitira mula bago ang digmaan. Kailan nagdesisyon ng gobyerno na iwan ang bahagi ng orihinal na misyon? At na yun na ikaw lang namumuno sa ZEWAR team sa negosasyon, gaano ka kasali rito? Plano kong pangunahan ang negotiation team ng ZEWAR. Tungkol sa unang tanong, nabanggit mo ang intelligence report na na-leak ng hindi nagpapakilala at walang konteksto. At sa totoo lang, hindi ito tama. Ang nagbago sa mga Iranian at ballistic missiles ng Iran ay hindi na gaanong mahalaga ngayon kung ilan ang missiles o projectiles na meron sila. Mas mahalaga na yon kung ilan ang launchers nila at mga team sa lupa na kaya madunsad ng missiles. Malaki ang nabawas sa kakayahan nilang maglunsad ng missiles, pero hindi naman nawala ng tuluyan. Sa ganitong paraan, natapos namin ang bahagi ng misyon nang hindi ito hiniiwan. Kung titingnan mo mga kaalyadong Arabo sa Gulpo, at syempre ang mga Israeli na matindi ang hinarap, silang dalawang nagdala ng bigat ng mga pag-ataking ito gamit ang mga missile. Mas panatag na sila ngayon sa banta ng mga misil ng Iran kaysa dati. Gusto namin mapanatili ito. Hindi mo maaaring asahan na isusuko ng anumang bansa ang karapatan sa sariling depensa, gaya ng sinabi ng Pangulo kahapon. Kailangan ng pagkakapantay-pantay at ito ang tinutukoy ng Pangulo ng Estados Unidos. Hindi. Talaga ba mga tao? Nakita mo ba ang reaksyon ni Papa Leal sa MOU? Sa memorandum? Meron ako. Anong sinabi niya? Sige, eto, bibigyan kita ng maikling presyon. Tros MOU. Pasensya na. Sige, sinabi niya, ituloy mo lang, mauna ka na. Bibigyan kita ng maikling bersyon. Sinabi niya, ipahayag mo tinatanggap niya ang kasunduan ng Estados Unidos at Iran at umaasa siyang mapapalakas nito ang pagtitiwala sa isa't isa at seguridad. Umaasa rin siyang makatulong ito sa katatagan sa gitnang silangan at tuluyan ng matapos ang digmaan. Ano po ang mensahe ninyo kay Papa? Gino, ang sagot ko ay, purihin si Jesus. Natutuwa ako sa magagandang sinabi ni Papa tungkol sa Memorandum of Understanding natin. Sa tingin ko, tama siya at makakabuti ito sa mundo. Pero kailangan pa rin nating magpatuloy sa pagtatrabaho para matiyak na tutuparin ng mga Iranian ang kanilang mga ipinangakong obligasyon. Kaya oo, ikaw po dyan sa unahan. Maaari kang magsalita. Kumusta na ang iyong libro? Ang problema ay masyadong maraming tao dito. Kung sasabihin kong yung may pulang kurbata, siyam sa inyo agad ang magsisigaw ang magsalita na kung ano-ano. Yung kurbata talaga ay kulay burgundy. Ayan siya, yung lalaking yon. Salamat. Nakasaad sa memorandum ng pagkakaunawaan ang pag-atras ng tropa ng CSFCO mula sa rehiyon ng Golpo na nakaugnay sa pinal na kasunduan. Maapektuhan ba ng pagbabawas ng pwersa ng ZEWA sa Iraq at Syria kung saan tinutulungan ng tropang Amerikano ang mga lugar ng mga Kurdo laban sa mga milisyang suportado ng Iran? Sige, ang pagbabawas ay bahagi ng pinal na kasunduan. Inaakala nitong susunod ang mga Iranian at magbibigay sa atin ng beripikasyon na nagsasagawa sila ng kalagang malalaking hakbang tungo sa kasunduang pangkapayapaan. Sabi namin, aalisin ang mga tropa sa antas bago ang sigalot, kaya hindi kami mag-iwan doon ng mga karagdagang aircraft carrier group. Hindi gusto ng mga Iranian at namin din. Maaari kang magpatuloy. Oo, sinabi mo na ang mga hardira ay. Hindi mapupundo sa $300 billion na pundo. Sino ba ang napupundo? Mga pribadong kumpanya? Napansin ko rin na paos ang boses mo. May sakit ka ba o sobra lang gamit? Nasa book tour ako nitong 2 araw pero hindi ko pwedeng i-promote dito sa White House Press Room. Nagkasipon ako 1 linggo nang nakalipas kaya paos ako. Marami na akong nasabi tungkol sa kasunduan at libro pero tinanong mo kasi. Yung una mong tanong ay tungkol kung sino talaga ang napopundo sa pundong $300 bilyong na yon. Naintindihan ko. Kaya ang interesting dito ay may malaking kagustuhan mula sa mundo ng Arabo at pati na rin sa labas ng mundo ng Arabo na makipag-ugnayan talaga sa Iran kung sila ay magpapakita ng tamang pag-uugali. Halimbawa, sabihin natin na ang United Arab Emirates na matagal lang naging malaking kaalyado hindi lang nitong mga nakaraang buwan kundi sa loob ng maraming taon ay gustong mamuhunan sa pangtatayo ng isang planta ng enerhiya. Imposible ito ngayon dahil sa paraan ng mga parusa sa ilalim ng mga pagsisikap ng Isfos Newara. Kung magpapakita kayo ng tamang asal at gustong magtayo ng planta ng enerhiya ang mga taga-Emirado, luluwagan namin ang mga parusa para ito'y maging posible.
Ang magandang bahagi nito ay naipos sa katunayan ay militar ng integrasyon ang tinatawag na leverage, isang mundo kung saan ang koalisyon ng mga bansang nasa baybayin ng Golpo ay may mas malaking pangyarihan ng impluwensya sa ekonomiya ng Iran, ay isang mundo kung saan ang mga Iranian ay malakas na mahadlang ng gumawa ng masama. Malaking bahagi nito ay galing sa komunidad at baybayin ng Golpo. Dito nabumula ang pinnos na Iran at nakikita nila ang tsansa para sa bagong relasyon doon. At sinasabi nila na kung sila ay mapapakabait at kung papayagan ito ng Estados Unidos na mangyari, tiyak na gusto naming baguhin ang aming relasyon sa Iran. Sa tingin ko, sa United Arab Emirates, magkakaroon ng pribadong pondo at iba pa. Bahagi yun ng usapan. Ngunit malayo pa ito dahil kailangan munang magbago ang asal ng Iran. Gino! Salamat, Ginoong Pangalawang Pangulo. Alamin nyo, ang mga grupong suportado ng Iran ay sangkot sa digmaan at napinsala ang mga pasilidad ng United Arab Emirates at kaalyado nila. Paano naapektuhan ng kasunduang ito ang mga grupong suportado ng Iran sa rehiyon, lalo na sa Iraq? At ang aking pangalawang tanong, kailangan ba ng kasunduang ito na itigil ng Iran ang pag-atake sa oposisyong Kurdish sa Kurdistan na ginawa nila 2 araw na ang nakakaraan? Sa madaling sabi, hinihingi ng kasunduang ito na umasta ang Iran bilang normal na bansa. Kung hindi, gaya ng inaasahan ng marami, mawawala sa kanila ang mga benepisyong pang-ekonomiya. Kung gagawin nila ito, magiging maganda para sa lahat, pati sa mga Kurdo. Maganda ito para sa mga naging target o nabantaan ng mga teroristang grupong pinupundohan ng Iran at inaasahang titigil na ang Iran sa ganitong gawain. Kung di sila tumigil, di nila makukuha ang benepisyo ng kasunduan. John. Salamat, Senyor Vice Presidente. Maraming kasamahan ninyo sa Senado na Ixmela at Republican Conference ang bumatikos sa kasunduang ito nitong huling 24 na oras. Ano po ang mensahe ninyo, Senyor Vice Presidente, para sa kanila? Kaya sasabihin ko sa lahat sa sinumang kritiko. Una, magtiwala kayo kahit kaunti sa presidente ng Estados Unidos. Nakakatawa ang ideya na gagawa siya ng masamang kasunduan para sa mga Amerikano. Magpakita siya ng tapang na baguhin ang relasyon natin sa Iran at iba pang bansa nitong huling 1 taon at kalahati. Naniwala siya sa kasunduan at tatapusin niya ito. Kung di susunod ang mga Iranian, nasa atin pa rin ang lahat ng kagamitan at leverage. Yan ang pangunahing mensahe. Magkaroon kayo ng kaunting tiwala sa kakayahan ng Pangulo dahil siyang nagdala sa atin dito para gawin ang huling hakbang. Ang pangalawang bagay na sasabihin ko ay marami sa mga nabasa o narinig ko na pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa kasunduang ito ay, sa totoo lang, mali. Isa lang itong memorandum ng pagkakaunawaan. Prinsipyo ito na oo, ang Strait of Hormuz ay agad na buksan at bukas na ngayon. Oo, isusuko nila ang kanilang highly enriched na material, pero kinakailangan talaga yon. Usapin ito ng tamang asal at gantimpala para sa mabuting asal. Parusahan ng masamang asal, gaya na ginawa natin itong 3 buwan sa bansang yon, sa kahit anong paraan. Kaya marami sa mga kritisismong nakita ko, si Lindsey Graham ay nagbigay ng positibong pahayag matapos magpahayag ng ilang mga alalahanin. Kapag naintindihan ng mga tao ang kasunduan at ang posisyon natin sa negosasyon bilang bansa, makikita nilang maganda ito para sa mga Amerikano. Bahagi lang ito ng trabaho natin. Kailangan nating ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga Amerikano at kung paano nito gagawing mas ligtas at mas masagana tayong lahat. Iyan ang dahilan kaya narito ako at patuloy na ikukuwente ito sa mga susunod na araw at linggo. Sige, magsalita ka. Salamat, Gino. Ako si Jordan Conrad mula sa Gateway Pundit. Gusto kong balikan ang usapan tungkol sa pulpito ng Lebanon. May ulat sa Axios tungkol sa kinabukasan ni Netanyahu. Galit na galit siya tungkol dito. Siya, hindi. Hindi ramdam ng Israel na obligado sila sa memorandum ng pagkakaunawaan sa Lebanon. Kung gaya na sabi mo, subdulan na ang pagkadismaya niya sa Israel at kung mapapatuloy ang pag-atake ng Israel sa mga gusali sa Beirut, maaaring masira ang kasunduan. Ano ang magiging tugon ni Zewa kung lalawak ang digmaan sa Lebanon? Oo, ayokong pumasok sa haka-haka na maaring makasira sa kasunduan dahil naniniwala akong gusto ng Pangulo na magtulungan ang mga kaibigan natin, Israeli at Arabo, at tapusin ang kasunduan. Nakita ko rin ang ulat ng Axios. O alam mo bang galit na galit si Netanyahu? Hindi yon ang impresyon ko sa usapan namin pero baka may sinabi siya sa iba na di niya nabanggit sa akin. Nakakainis talaga para sa akin na makita mong may mga tao sa gabinete ni Bibi na umaatake sa kasunduan. At inatake pa nila ng personal ang presidente ng Estados Unidos. Para sa akin, 2 bahagi ang mensahe ko sa kanya. Si Donald J. Trump lang ang tanging pinuno ng estado sa mundo na tunay at buong suporta sa Israel sa panahong ito ng kasaysayan. At sa pagkakataong ito, siya ang pinuno ng estado ng pinakamalaking superpower.
Kung ako'y nasa gabinete ng Israel, siguro hindi ko atakihin ang natitirang makapangyarihang kaalyado ko sa buong mundo ngayon. Ang pangalawang mensahe ko para sa ilang miyembro ng gabinete. Si Bibi, sa kanyang kredito, ay hindi sumunod sa landas na ito. May ilan sa gabinete ng Israel na bumabati ko sa presidente ng US. Isa pang bagay na sasabihin ko ay na sa nakaraang 3 buwan, 2 ng mga sandatang depensibo na nagprotekta sa kanilang sariling bayan ay ginawa ng mga kamay ng Amerikano at binayaran ng buwis ng mga Amerikano. Ang problema ng Israel ay hindi si Donald J. Trump. Ang sinumang tao sa Israel na iniisip na ang pangunahing problema nila ay ang presidente ng Estados Unidos ay dapat magising at harapin ang realidad ng kanilang sitwasyon. Salamat sa lahat. Salamat.